Magandang gabi. Muli nating talakayin ang pangalawa nating topic sa pangalawang series nating pag-aaral. Kagabi ating pinag-aralan ang kalagayan ng mga patay at inyong natutunan ang mga katotohanan, inyong nalalaman kung ano yung ibig sabihin sa salitang espiritu at kaluluwa. Ngayong gabi ating pag-aralan naman ang tungkol sa muling pagpaparito ng ating Panginoong Hesus. At bago tayo dadako sa ating talakayan, ating pag-aaral, tayo po muna'y sandaling yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, nais naming ilapit Ama ang aming mga sarili. Bago namin talakayin ang mga paksa na aming ibabahagi sa aming mga kaibigang nanonood ngayong gabi. Pagpapalain ninyo sila habang tunghayan ang paksa naming pag-aralan, may kinalaman sa muli ninyong pagbabalik sa sanlibutan ito. At ito'y may kinalaman sa katapusan ng aming sanlibutan. Ngunit tulungan mo, Panginoon, ng lahat sanang nanonood ngayon, tulungan ninyong maihanda ang kanilang buhay sa muli ninyong pagbabalik. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi. At dito tayo sa panibago nating paksa, paano si Hesus ay babalik. Inyong nakikita ang larawan. Ito po yung mga ginuhit ng ating mga pintor, pero ito po ang larawan ng nakasulat sa Biblia. Paano po ba babalik ang ating Panginoon? May mga karanasan o mga pangyayari ng ating Panginoon nang siya'y namatay sa Kalbaryo sa krus, na pagkatapos ihandog niya ang kanyang sarili sa mga makasalanan. After 40 days, dinala niya ang kanyang mga alagad doon sa bundok ng mga olibo. At may bilin ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na ipangaral ang magandang balita. Pagkatapos niya binilinan ang kanyang mga alagad, siya po'y dinala papunta sa langit. Nagkakaroon ng ascension from earth to heaven. Ano ang nangyayari? At atin po niyang mababasa sa Gawa 1, 9 hanggang 11. Ito yung nakasulat sa Gawa. At samantalang tinitigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, kasi umakyat siya papunta sa langit, habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila. Tabi ng mga alagad, mayroong nakadamit puti, na may puting damit, na nagsasabi naman, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo'y, sabi niya dito, bakit kayo nakatingin sa langit? Itong si Hesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparito rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Ito yung mababasa natin sa Gawa 1, 9 hanggang 11. Ito yung karanasan ng pagkatapos mamatay ang ating Panginoon after 40 days. Ito yung record sa Gawa. Ay dinala niya ang kanyang mga alagad sa bundok ng mga olibo. Pagkatapos ay umakyat ang ating Panginoon. Nakita nila at tiningnan nila habang palayo sa mga alapaap ang ating Panginoon. Mayroong dalawang nakatayo na nakadamit puti. Sino ito? Ito ang dalawang anghel na nagbabalita. Sabi niya, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatingin sa langit? Itong si Hesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ito yung sabi niya dito, ay muling paririto gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Ito yung mayroong nagpatotoo, hindi lang si Jesus nagsasabi na siya ay babalik, kahit ang mga anghel nagpatotoo. Sila yung nagwi-witness sa mga alagad na itong Hesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, siya ay paparito na gaya din ng inyong nakitang pag-akyat sa langit. Anong ibig sabihin? Ito yung paraan na ang pagdating ng Panginoon, ito po'y literal. Napapansin ninyo? Ang pagbabalik ni Hesus ay literal. Kung literal ang kanyang pag-akyat, nakikita ito ng mga alagad, in the same manner, katulad ng kalagayan, katulad ng paraan, literal ang kanyang pag-akyat, literal din ang kanyang pagbabalik. Maraming mga nag-aaral sa Biblia, sabi nila, ang mundo natin wala itong katapusan.
ang tao lang ang matatapos, pero ang mundo natin hindi matatapos. Hindi po yung totoo. Sapagkat ang muling pagbabalik ng ating Panginoon, ito po ang katapusan ng ating sanlibutan. At ang pagbabalik niya, ito po'y literal na pagbabalik. Kung si Kristo'y nakita ng mga alagad, makikita din ang ating Panginoon kapag siya'y muling babalik. O, sunod nating pag-aralan. No. At kasunod, may pangako ba ang ating Panginoon? Yung mga anghel kanina ating napag-aralan na sila po'y nagsaksi na itong Hesus ay babalik. Ano ba ang pangako ng ating Panginoong Hesus? Atin po yung mababasa sa Juan 14:1 hanggang 4. Tunghayan ninyo ang mga talata na ating babasahin. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Mananampalataya kayo sa Diyos at sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. At kung di gayon, sinasabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paparoon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon, at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. Yung ako, binabanggit niya 3 beses sa talatang ito. At ito yung pag makapaghanda na siya ng dakong kalalagyan, ito yung huli niyang ay muling paririto ako. So, ang Panginoong Hesus nangako na siya'y paparito muli, siya'y babalik sa sanlibutan ito. No, anong kasunod na talata? At kayo'y, sa 3, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. At kung saan ako paparoon, ay malalaman ninyo ang daan. No, ito yung sabi ng Panginoon, 5 beses binabanggit yung salitang ako. Huh? Ay tatanggapin ko kayo upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay naroon. No, ito yung pangako niya sa Juan. Hindi lang ang mga anghel nagpatutuo na siya darating, babalik, pati ang kanyang mga alagad. Ilang bisis binanggit? 5 bisis binabanggit ni Jesus ang salitang ako. Si Jesus ay personal na darating. No? Siya ay makikita o literal ang kanyang pagdating. No? Siya talaga mismo ay babalik sa sanlibutang ito. Anong kasunod? No? Kaya nga, ang una nating natutunan, siya ay literal. Pangalawa, siya ay personal na darating. No? Ang kasunod nating pag-aralan, at ano ba ang ilan ang makakakita sa pagdating ni Jesus? Ito yung ating kasunod na pag-aralan. Kung siya ay literal, personal, visible, makikita ba ang kanyang pagdating? Ito yung kasunod nating pag-aralan ay mababasa natin sa Apokalipsis 1:11. Sinulat ito ni Juan sa Apokalipsis 1:11 at ito yung pagkasulat narito. Siya ay napaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. Pati na ang mga nagsisiulos sa kanya. Pati yung tumutusok sa kanyang tagiliran, pag itutuloy ninyo yung talata, pati yung tumutusok sa kanyang tagiliran, pati yung sundalong pumatay makakakita, sapagkat ang lahat ng mga mata sa buong sanlibutan makakakita sa kanyang pagdating. Anong ibig sabihin? Ang mga patay mabubuhay sa kaarawan na ang Panginoon ay darating. Ating natutunan yun sa nagdaan nating pag-aaral. Kaya nga sa pagdating ng Panginoon, magiging 4 na grupo ang mga tao. Ang buhay, 2 grupo. Ang isang grupo sasalubong sa Panginoon, ang isa tatakbo. Ang patay, 2 grupo. Ang isa ay mabubuhay sa pagkabuhay, ang isa ay sa kamatayan. No? Pero sinasabi ng Biblia, pagpaparito niya, makikita siya ng bawat mata. Ano pa? Ang bawat mata makakakita sa kanyang pagdating. Kaya nga ito yung maliligtas, no? Kapag darating siya sa mga alapaap, ay lahat nakakatingin. Ito yung pangyayari na ang buong sanlibutan matunghayan ang kanyang pagdating. No? Sa pagbabalik ni Jesus, ito yung nakasulat sa Tesalonica 4:16 at 17, ang pagbabalik ba ni Jesus ay isang tahimik o
na pangyayari. No? Ito ba'y silent na pangyayari ang kanyang pagdating? Atin pong pag-aralan. Ito po'y ang talata. Ito po'y kasabi, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw. Pag mayroong isang sigaw, hindi po yan tahimik. No? May tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. No? Pag titingnan ninyo ito, may sigaw, ang tinig ng archangel, pag-aralan ninyo ng malalim itong archangel, no other than Jesus Christ. Ito, at may pakakak ng Diyos. Ating napag-aralan yung kagabi, ang pag-aaral natin na ang lahat ng mga espiritu, kapag mamatay ang tao, babalik sa kanya, yung hininga ng Diyos. Napapansin ba ninyo dito, mayroon ditong pakakak ng Diyos. Sapagkat lahat ng mga hininga, ibabalik na niya doon sa mga hininga noong mga taong namatay, at lahat ng mga patay na nasa libingan, sila yung mabubuhay na maguli. Pero ang pagbabalik ng Panginoon, hindi tahimik, kundi may sigaw, may tinig ng arkanghel, at ang tinig ng arkanghel, ito yung tinig ni Jesus Christ. Hihipa ng Panginoong Hesus ang kanyang pakakak, at ang mga patay na nananampalataya sa kanya, sila po'y mabubuhay. Na? Kaya nga ang pagbabalik ng Panginoon, ano sa palagay ninyo? At sa 17, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira, aagawing kasama nila sa mga alapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito sa Panginoon tayo magpakailan, kailanman. Dito na mag-umpisa yung immortal body. No? Ang immortal body, ibibihis lang ito ng Panginoon doon sa Corinthian. Pero inside us, there is no immortal being, immortal soul. Pero ang immortal, ibibihis lang yan ng Panginoon. No? Immortal is to be clothed by God. Not inside us, there is no immortality of soul. No? At ang mga una, mapapansin nito, ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. How about yung hindi nananampalataya kay Kristo? Pagbabasahin ninyo yung Apokalipsis 25, ang iba sa mga patay, hindi muna sila mabubuhay hanggang matapos ang 1,000 taon. Mayroon pong 1,000 taon na gap sa unang pagkabuhay at sa ikalawang pagkabuhay. Sa susunod nating talakayan, ating pong pag-aralan ang paghuhukom ng Diyos. Mayroong 3 paghuhukom. Sa pangalawang paghuhukom, ipapaliwanag ko yung millennial judgment, sapagkat mayroong 3 judgment na ating pag-aralan sa susunod. Ang investigative judgment, pangalawa ang millennial judgment, at ang pangatlo ay ang executive. Pero ito muna yung ating pag-aralan, no? At ang pag-akyat sa langit, sa talatang ating binabasa, ay hindi tayo una-unahan. Kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira pagdating sa Panginoon, pagkatapos mabuhay yung mga patay na nananampalataya, aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. So ang pagdating ng Panginoon, hindi na siya bababa sa lupa. Salubungin ng lahat na maliligtas, ang Panginoon doon na sa alapaap, at siya hindi na bababa sa lupa. Pag mayroong Kristo na bababa sa lupa, hindi po yun totoo na Kristo. Yan po ay bulaang Kristo, lalo na pagdating ng bulaang Kristo, siya ay mangangaral muna. Pero sa Biblia, hindi na siya mangangaral. Siya po ay kukunin na lang niya ang mga maliligtas. Mamaya atin pong matunghayan ang mga talata kung paano siya, anong mangyayari kapag siya ay darating. Kaya nga pagdating ng Panginoon, yung mga patay, isusuguin niya ang kanyang mga anghel, masusulat yan sa Mateo, 24 at 25, at yung mga patay na nasa libingan, kukunin na ito ng kanilang mga dating mga guardian angel. Ang mga guardian angel ng mga taong binuhay muli sa mga patay, makikita na nila. At sila mismo ang magkikiter na sasalubong sa Panginoon sa mga alapaap, sapagkat dumating na ang resurrection morning. Na dumating na ang katapusan sa sanlibutan, at ito yung pagkabuhay na maguli. Yung mga magulang na
mayroon silang mga anak na nahiwalay sa kanila habang bata pa ang kanilang mga anak. Kapag sila po'y maliligtas, ibibigay ng kanilang mga guardian angel ang mga bata sa kanilang magulang. Pagkatapos, sabay silang aakyat papunta sa langit sapagkat dumating na ang pagkabuhay na maguli sa mga maliligtas. Yan po yan sa mga maliligtas. Mamaya atin pag-aralan mamaya anong mangyayari naman sa mga hindi maliligtas. Kaya nga sa ating pag-aaral, so mayroong tatlong tunog sa pagdating ni Jesus, no? Ang sigaw, mayroong mga sigaw, tinig ng arkanghel at trumpeta ng Diyos. Ito yung kalagayan kapag dumating ang ating Panginoong Hesus sa ikalawang pagdating. So ating uulitin, ang pagbabalik ng Panginoon, ito po'y literal, personal, makikita ng lahat at maririnig ng lahat. Makikita siya at maririnig. No? Mayroong pagkatapos, ito po yung tanong ating sasagutin ng Biblia, paano nilalarawan ang pagbabalik ni Jesus? Ito po yung nakasulat sa Lucas 9:26. Paano po ba nilalarawan ang kanyang pagbabalik? Ito po sa 9:26, sapagkat ang sino man nagmamakahiya sa akin at sa aking mga salita, ay ikakahiya siya ng anak ng tao pagparito niya sa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at sa mga banal na anghel. Ito yung nakasulat sa Lucas. So, pagdating ng Panginoon, ang larawan ng Biblia, mayroon pong tatlong kaluwalhatian na makikita. No? At sino yung sino yung nagtakwil sa Panginoon, sa harapan ng mga tao, itatakwil din siya ng Panginoon pagpaparito niya. No? Sa pagpaparito niya, nasa kanyang sariling kaluwalhatian, maluwalhati po ang kanyang pagdating. No? Malaking liwanag na ating makikita sa kanyang kaluwalhatian. Mayroon pong liwanag siyang sarili at kaluwalhatian ng Ama at banal na mga anghel. So, ito pagdating ng ating Panginoon, kaya nga ang mga masama dito hindi kayang tititig sa kanyang pagdating sapagkat ito po'y maluwalhati ang pagdating niya na inilalarawan sa Biblia. No? Ipinilarawan ng ating Panginoong Hesus. No? Anong napakarangya, makapangyarihan, maluwalhati ang pagbabalik ni Hesus. Ito pong nilalarawan ng Biblia na pag makikita natin yung liwanag ng mga anghel, napapansin ninyo nung nabuhay siya maguli, after 3 days doon sa kanyang libingan, ang mga sundalo ni Pilato, pagbabasahin ninyo yung Matthew 27, ay tinatatakan, kinanaduhan ang kanyang libingan, nilagyan ng mga bantay ng mga Pariseo sapagkat ayaw nilang nakawin ang bangkay. Pero isang anghel lang ang pumunta doon sa libingan, ang mga sundalo ay hindi kayang tititig sa kaluwalhatian ng anghel at sila ay parang patay na nadapa. Ito pa kaya na maraming mga anghel na kasama niya. Mamaya ating pag-aralan ilan bang anghel o gaano ba karami ang mga anghel na kasama niya kapag siya ay babalik. No, sa pagbabalik ni Jesus ay maliban sa personal, literal, makikita ng lahat, maririnig ng lahat, ito'y maluwalhati na binabanggit sa Biblia. Ito po'y iniisa-isa natin. Mayroon po itong 6 na gaya ng isang taong naninirahan sa ibang lupain, pagkaiwan ng kanyang bahay, na magbibigay ng kapamahalaan sa kanyang alipin sa bawat isa'y kanyang gawain. At nag-utos din naman sa bantay pinto na magpuyat. No? Ating natutunghayan ang ating pinag-aralan ngayong gabi na tiyak ang pagbabalik ng ating Panginoon. Pero ang kanyang pagbabalik, alam ba po natin o nakasulat ba sa Biblia kailan siya darating? Pero po ito'y nagbibigay siya ng parabola gaya ng isang taong naninirahan sa ibang lupain. Ang isang taong ito, mayroon siyang pag-aari, pero ito po'y kanyang iniwan sa kanyang mga alipin. Binibigay niya ang kanyang kapamahalaan sa kanyang alipin.
ang bawat isa sa kanyang gawain. No? Kaya nga, ang mga alagad ng Panginoon silang gumagawa sa gawain. Pero ito po'y nag-utos din naman sa bantay pinto na sila'y magpuyat. No? Bantayan ang kanyang pagbabalik na dapat sila'y hindi matutulog sapagkat siya'y darating sa oras na hindi inaasahan. Anong sabi? Magpuyat nga kayo na hindi ninyo nalalaman kung kailan paparito ang Panginoon ng bahay. Kung sa hapon man o sa hating gabi o sa pagtilaok ng manok o sa umaga. Alin man sa mga oras na ito, hindi naglagay ang Biblia ng specific time, no, specific year, kung kailan darating ang Panginoon. Pero ang nakasulat sa Biblia, tiyak ang kanyang pagdating, kailang hindi sinulat ng Panginoon na mayroong makakaalam sapagkat kailangan na sila'y magpuyat, magbantay sa paghihintay ng kanilang Panginoon. At ito yung dapat nating gagawin habang hinihintay natin ang dakilang araw ng kanyang pagdating. Ang pagdating ni Jesus ay sa panahong di inaasahan. Kaya kailangan tayo laging handa. No? Ito yung sa Biblia, ang pagdating niya, ito po'y sa panahon na hindi inaasahan at ito'y kailangan natin na tayo'y palaging handa. No? Kaya nga, ito yung ating nakikita, no? Ito yung pagdating ng Panginoon, ating natutunan ngayong gabi, at sa panahon, ang kanyang pagdating, nakakalungkot, sapagkat ito po ay ang pagdating niya sa panahon na hindi natin inaasahan. Nais mo bang ihanda ang iyong sarili sa kanyang pagdating? No? Ngayong gabi ating natutunghayan, ngunit ito ang kasunod nating pag-aaral, no? At ang kanyang pangako na siya'y muling magbabalik para sa iyo at sa akin. Tandaan natin, ang pagbabalik ng ating Panginoon, ito'y para sa iyo at para sa akin. Paano po ito mangyayari? Sapagkat ito na po ang katapusan ng ating sanlibutan at sa panahong ito ay mayroong mga dapat tayong pagtuunan ng pansin. Una, no, napapansin ba ninyo ito si Douglas MacArthur na nagkakaroon ng digmaan sa ating bansa, ang bansang Pilipinas? Tayo po'y naalipin ng mga Hapon sa panahon na ito, pero ang tumulong sa atin ang Amerika. Pero bago umuwi si MacArthur sa Amerika, siya po'y nangangako sa kanyang mga kasamang kasundaluhan ay shall return. Pero anong nangyayari? Nang dumating ang kapanahunan na si Douglas MacArthur ay bumalik sa Pilipinas. Ito yung nagiging pag-asa ng lahat ng mga Pilipino. At siya po'y nakipaglaban para sa mga Pilipino at ang mga Hapon ay kumplitong na-eradicate nila sa bansang Pilipinas. Ito po, nangako siya na I shall return. Napapansin niyo. Pero ang ating pag-aaral ngayong gabi, ang pangako ng Panginoon, ako'y muling paririto. Ako'y muling babalik at tatanggapin ko kayo sa aking sarili. No? Kaya nga, ang katiyakan ng ikalawang pagbabalik ni Jesucristo. Paano ba ito tinitiyak sa Biblia? No? Ilang bisis binabanggit ito? Mapapansin ninyo, 318 ulit na binabanggit ito sa Lumang Tipan. No? Sa mga kapitulo sa Lumang Tipan. Ilang bisis? 318 na binabanggit sa Old Testament alone. Sa Lumang Tipan. How about sa New Testament? Ang pagbabalik ng Panginoon sa New Testament ay 2,500 na ulit na binabanggit sa Biblia. No? Sa Dwight Moody Bible. No? Mapapansin ninyo, maraming nagpatutuo na ang Panginoon talaga'y tiyak ang kanyang pagpaparito na siya ay darating. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Tito 2:13. Ito yung binabanggit ni Apostol Pablo na dakilang pag-asa. Ang muling pagbabalik daw ng ating Panginoon, ito yung dakilang pag-asa sa mga mananampalataya. Kaya nga kung ikaw mayroong pananampalataya sa Diyos, ang kaarawang ito yung pag-asa ng lahat. Kasi ang kaligtasan na ating pinag-aralan, mayroon itong tatlong hakbang, no? Justification, sanctification, at saka glorification. Ang pagbabalik ng Panginoon, ito yung maranasan natin na maranasan nating
ang katawan nating may kamatayan, maranasan na natin na hindi na tayo mamamatay. Ang ating katawan magkakaroon ng glorified body. At habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa sa pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ang hinihintay natin. Kapag ikaw ay mananampalataya, hindi ka naghihintay sa Panginoon, hindi po tama o nasa tiyak ang iyong paniniwala kung hindi mo siya hinihintay. Kasi ang mga ngaral sa Biblia, ang turo ni Apostol Pablo, ito yung hintayin natin ang mapalad na pag-asa. Ano ba yung mapalad na pag-asa? Yung pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Maraming nagbabanggit din sa Biblia na si Kristo tao, pero sa Biblia, sa talatang ito, siya ang dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino? Si Hesukristo. Siya ay muling darating at ito yung dakilang pag-asa. Mayroon ding sulat si Job. Ito yung sulat ni Job. Job 19:25 hanggang 27, sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos ay nabubuhay. Di ba? Namatay si Kristo, siya yung manunubos daw ni Job, nabubuhay. Kasi namatay siya, ngunit nabubuhay maguli. At sa wakas, siya ay tatayo sa lupa. Ito yung propesya ni Job. Sa katapusan ng sanlibutan, tatayo muli ang kanyang manunubos. At pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Kasi naranasan ni Job na siya ay naghirap, nang siya ay binigyan ng mga karamdaman ni Satanas. Pero sabi niya, pagkatapos masira ang aking balat, makikita ko ang Diyos ng kanyang kaluwalhatian. Na aking makikita sa aking tabi at mamasdan ko ang aking mga mata, ng aking mga mata at hindi ng iba. Ang aking puso ay manghihina sa loob ko. Si Job, naniniwala siya. Siya po yung tinatawag na lingkod ng Panginoon. Alam niyo si Job sa Biblia, siya yung naglilingkod na pinagmalaki ng Diyos kahit kay Satanas. Pagbabasahin ninyo yung Job, iyo bang nakikita? Ang aking lingkod na si Job, wala nang kagaya niya. Pinagmalaki siya kahit sa harapan ni Satanas. Pero ito yung patutuo ni Job, makikita na aking makikita sa aking tabi at mamamasdan ng aking mata. Maraming naniniwala, maraming turo na ang Diyos daw ay hindi makikita sapagkat Spirit ang Diyos. No? Kapag darating ang ating Panginoon, mababasa natin litra por litra, makikita siya ng ating mata. Visible ang kanyang pagdating, personal. No? Kung gusto mong hipuin ang Panginoon, mahihipo mo siya. No? Sapagkat ang ating Panginoon, mayroon din siyang physical body. Kaya lang mayroong pagkakaiba sa kalagayan natin ngayon, sapagkat siya'y banal, tayo'y makasalanan, hindi pwedeng makikita natin. Mamamatay tayo sa kanyang harapan kapag tayo'y hindi banal. No? Pero sa kaarawan na tayo'y kukunin na ng Diyos, ay makikita natin siya at ng ating mga mata. Makikita ba natin si Jesus ng publikong lugar? Ang kanyang pagbabalik, makikita ba in the public? Ito yung nakasulat sa Mateo, kaya kung sasabihin nila sa inyo, tingnan ninyo, siya ay nasa ilang, huwag kayong lumabas. Tingnan ninyo, siya ay nasa silid, huwag ninyong paniwalaan. Mayroong babala ang ating Panginoon sa Mateo 24. Kung mayroong magsasabi, narito, nariyan, ako ang Kristo, dumating na ang Kristo, huwag kayong maniniwala. Kasi ang Kristo na darating, hindi na siya darating dito sa lupa para mangangaral. No? Kundi ang pagdating ng ating Panginoon, siya ay darating sa mga alapaap ng kasama ng kaluwalhatian ng Ama, kaluwalhatian ng Anak, at kaluwalhatian ng Anghel, at siya ay hindi naaapak dito sa lupa. Kaya ito yung babala, kung sasabihin sa inyo, mayroong mga nagsasabi, tingnan ninyo si Jesus, siya ay nasa ilang, anong sabi ng Biblia sa 24-26 ng Mateo, huwag kayong lalabas. Kasi yun ay piki na Kristo. Tingnan ninyo, siya ay nasa silid, huwag ninyong paniniwalaan. Kasi ang pagbabalik ng Panginoon, siya po'y makikita ng mga mata in the public.
At hindi sa publikong lugar sa lupa, kundi sa kalangitan. Lahat ay makikita sapagkat ang kanyang pagbabalik ay sa langit. Sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan, nagliliwanag hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. So kagaya ng kidlat, ito'y hindi kidlat ang ating maranasan kapag siya darating. Pero kagaya ng kidlat, similar sa lightning from east to west na guguhit, mayroon pang sulat sa Apokalipsis 6:14, pag mangyayari ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kalunuran, makikita natin ang kalangitan na nalululun kagaya ng aklat na nalululun. Mababasa po natin yan sa Apokalipsis 6:14. Gaano karami ang mga anghel na kasama niya? Gaano ba karami ang mga anghel na kasama? Kapag mayroong Kristo na darating, walang kasamang anghel, hindi yan totoo. Kaya mag-iingat kayo kung mayroong magpapatutuo na ang Kristo na riyan, nagmimilagro, hindi po yun totoong Kristo. Sapagkat kapag darating ang ating Panginoon, mayroon siyang kasamang anghel. Mababasa po natin yan sa Mateo 25:31. Kanina wala akong, hindi ko na lagay ang Tagalog na Bible sa computer. Ito lang pinili ko English. No? When the Son of Man shall come in His glory, and all the angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. Now, napapansin ninyo, kapag ang anak ng tao shall come in His glory, kapag darating sa kanyang kaluwalhatian, at ang lahat ng mga anghel kasama niya. Kapag babalik siya sa ating sanlibutan, ilan ang mga anghel na kasama niya? Lahat ng mga anghel. Pagpapansinin ninyo yung mga silyo ng Panginoon sa Apokalipsis 8, nang binuksan na yung ikapitong silyo, mayroong pagbubukas sa mga silyo sa aklat na nalululon. Kapag bubuksan na niya yung ikapitong silyo, there is silent in heaven about half an hour. At sa sulat ni Ellen G. White, yung silent in heaven about half an hour ay sa loob po yun ng 1 linggo, tahimik ang langit. Bakit tahimik ang langit? Ang kanyang Ama, ang banal na Espiritu at si Jesus Christ at ang lahat ng mga anghel sa araw ng pagbabalik ng Panginoon kasama lahat, iiwanan ang langit. Ang langit na kanilang tahanan magiging empty pagdating ng ating Panginoon, sapagkat nakasulat sa Biblia, when He shall come in His glory and all the angels with Him, then He shall sit upon His throne in glory. Kapag siya babalik, kasama niya lahat ng mga anghel. Kaya nga, walang matitira sa langit kahit ang Ama sasama sa pagdating ng ating sanlibutan para masdan sa lubungin ng mga tao na nagiging karapat-dapat na maliligtas sa kanyang pagpaparito. Ito yung kaligtasan na binabanggit ito. Ito po yung tinatawag na glorification. At nakikita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng trono. Gaano ba karami ang anghel? At sa nilalang na buhay at ng matatanda at ang bilang nila ay milyon-milyon at libo-libo. Sa ibang translation ng Biblia, 10,000 times 10,000 times 1,000 and 1,000. Yun yung pagbibilang sa King James Version. So mapapansin ninyo, ay hindi milyon-milyon ang bilang o libo-libo. Times ito. So napakarami ang mga anghel na kasama niya. Kapag mayroong Kristo na darating, walang kasamang ganitong mga anghel, ay hindi po totoo na Kristo na anak ng Diyos yon. Yun po ay bulaang Kristo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Mateo 24, 4 at 5, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming magsiparito sa aking pangalan at ililigaw ang marami. Bakit muling paparito si Jesus? Bakit siya muling darating sa ating sanlibutan? Ito po yung mga talata sa Apokalipsis 22:12, may mga kadahilanan bakit po siya muling babalik. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking, anong dala niya? Gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa.
Oh, anong dahilan kung bakit siya darating sa ating sanlibutan? Sabi niya, ako'y malapit ng darating. Ang Biblia nagbabanggit na ang kanyang pagdating ito'y hindi magtagal. Sapagkat ang ating sanlibutan, mayroon lang itong specific time, a period of time, gaano katagal, bibigyan ng Panginoon ang kasalanan. Pagkatapos nito, tatapusin niya ang kasalanan. No? He will make an end of sin. Kaya nga sa susunod nating pag-aralan, paano niya ito tatapusin? Tunghayan ninyo ang susunod nating mga topic sapagkat napakaganda ang ating talakayan. No? Sa kanyang pagdating, ay dala ko ang aking gantimpala. Mayroon na siya, babayaran na niya ang bibigyan na niya ganti ang bawat isa. Upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Kaibigan, ano bang ginagawa mo ngayon sa iyong buhay? No? Paano mo pinaghandaan ang katapusan ng ating sanlibutan? Paano mo pinaghandaan ngayon ang muling pagdating ng ating Panginoon? Maaring ngayon mo lang ito natunghayan, ang turo ito. Maaring sa inyong simbahan hindi tinuturo ang muling pagdating. No? Karamihan sa tinuturo lang sa simbahan ngayon yung salvation lang. Pero ang salvation, magiging kulang yan kapag hindi ninyo malalaman paano ang paghahanda sa kanyang muling pagdating. Sapagkat ito yung final experience of being saved with Christ in the latter time of this planet Earth. Now, mapapansin ninyo, anong uri ng gantimpala ang ibibigay ni Jesus sa mga matuwid? Anong uring gantimpala ang kanyang ibibigay? Na? Sa 28, 9:28 ng Hebreo, ito yung nakasulat, na gayon din naman si Kristo'y inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Di ba? Namatay siya sa cross, binayaran ang kasalanan ng marami. At magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Ano sabi dito? Magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik, upang iligtas ang mga nagsisihintay sa Kanya. Ha? Babalik siya sa ikalawa. Una, dumating siya sa ating sanlibutan, niligtas ang marami mula sa kanilang kasalanan. Pero muling babalik uli, muling paparito, hindi iligtas ang mga tao sa kasalanan, kundi upang iligtas ang sabik na naghihintay sa Kanya. Ngayong gabi kayo ba'y sabik na maranasan ninyo ang pagsalubong sa Panginoon? Kami bilang Seventh-day Adventist, ang pangalan namin ay kinuha sa talatang ito. Yung Adventist, ang ibig sabihin yan, naghihintay. No? Sa muling pagpaparito ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin. Kaya nga ang pag-asa na aming hinihintay, yung muling pagpaparito, and this is the final good news of faith. Ito yung mapalad na pag-asa na binabanggit ng Biblia, at ito yung nais naming maranasan, at ito'y aming binahagi sa inyo sapagkat gusto din namin ihanda ang iyong buhay sa Kanyang muling pagdating. Paano po ito? Kaya nga, ito yung larawan. Kapag sa arawan na yon ay mahanda ang iyong buhay, dahil napakinggan mo ang mensaheng ito, ganito po ang inyong mga larawan sa lahat ng maliligtas. At mayroon pang sulat si Apostol Pablo na kapag tayo sasalubong sa Panginoon, hindi po tayo sasalubong na matanda. Sa isang kisap mata, mababasa po natin yan sa 1 Corinthians 15:51 hanggang 54. Hindi tayong lahat matutulog, pero tayong lahat babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay. Ang unang mabubuhay ng mga patay yung sasalubong sa Panginoon. Ang iba, hindi muna sila mabubuhay hanggang matapos ang 1,000 taon. At itong may kasiraan, kailangan magbihis ng walang kasiraan. Itong may kamatayan, kailangan magbihis ng walang kamatayan. No? Maring pagdating ng Panginoon, ako'y matanda kung loobin ng Panginoon. Sa isang kisap mata, ako'y magiging katulad ng binata bago tayo sasalubong sa Panginoon. Ito pang mga bagay, no? At ito, anong sasabihin ng mga maliligtas na yon? Sa Isaiah, kahit sa Old Testament,
may mga record sa kanyang muling pagdating. Isaiah 25 verse 9, and it shall be said in that day, Lo, this is our God. We have waited for Him, and He will save us. This is our Lord. We have waited for Him. We will be glad and rejoice in His salvation. Binabanggit dito yung kanyang pagdating. We will be glad and rejoice in His salvation. Ito yung kumpletong kaligtasan na maranasan ng mananampalataya. Kasi tayo nananampalataya dito sa lupa, mamamatay pa tayo. Pero kapag darating ang ating Panginoon, pero napapansin ko dito sa talata, ating pag-ukulan ng pansin ito konti. At sasabihin sa araw na yun, tingnan ninyo, Lo, this is our God. Napapansin ninyo, anong sigaw ng mga maliligtas sa araw na yon? Ito ang ating Diyos. Sila'y napapansin nila, kilala nila ang kanilang Diyos. Kapag darating ang kanilang Diyos na kanilang hinihintay, ito po yung karanasan nila, kilala nila ang kanilang Diyos. This is our God. We have waited for Him. Hindi lang nila kilala ang kanilang Diyos na kanilang hinihintay nila ito. Napapansin niyo? Ang talata, kapag siya'y darating, ay sasalubong itong nakakilala sa Kanya at yung naghihintay sa Kanya. And He will save us. This is our Lord. We have waited for Him. So sa mga lahat na maliligtas, kaya nga aking sasabihin sa inyo, tandaan ninyo mga kaibigan, ang langit, ito ay lugar, hindi ito lugar na aksidente. Nasasabihin ng isang taong maliligtas ay tsansa. Nasasabihin ng isang tao ay aksidente o sulagma. Sa Bisaya na pagkasabi, sulagma igsoon, na naligtas ako. Hindi ko ito pinaplano, hindi ko ito pinag-isipan, pero tsamba, naligtas ako. Hindi yon mangyayari na ang kaligtasan ay tsamba-tsamba. Ang sasalubong sa Panginoon, kilala nila ang kanilang Diyos. Hinihintay nila ang kanilang Diyos. At habang sila naghihintay, dumating ang araw na siya darating. At ito yung, we will be glad and rejoice in His salvation. Ito yung pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ito yung pinaka-final view sa lahat ng maliligtas na maranasan natin ang Diyos na ating pinaglingkuran, hindi natin nakikita. Sa karawang ito makikita na ng lahat ng mga nananampalataya. Okay. Anong uri ng gantimpala ang ibibigay ni Jesus sa mga masama? Kasi pagdating ng Panginoon, sa totoo lang, magiging 4 na grupo ang mga tao. Bakit sinasabi kong 4 na grupo? Sa mga buhay, 2 uri. Yung isang grupo, yung mga naghihintay, nakakilala sa Diyos, sasalubong sa Panginoon yon. Pero yung isang klase ng mga buhay na kanyang madatnan, sila po yung mga masama ay tatakbo. Ang sa mga patay, 2 uri din. 2 klase ng mga tao na madatnan ng Panginoon yung mga patay. Yung unang grupo na mabubuhay maguli, sila yung makaranas sa first resurrection na sasalubong sa Panginoon. Pero ang iba sa mga patay, hindi sila mabubuhay hanggang matapos ang 1,000 taon. At yung pagkatapos, after the 1,000 years, maranasan nila uli ang second resurrection for the wicked. Mayroon tayong topic niyan. Sa susunod bukas ating pag-aralan ang paghuhukom o paghatol ng Diyos. Pero sa kasunod sa paghatol ng Panginoon, mayroong 3 paghatol. Una nating pag-aralan yung tinatawag na investigative judgment. Pangalawa nating pag-aralan yung millennial judgment at saka executive. Ito yung ating susunod na pag-aaral, yun ating itatalakay. Pero anong uri ng gantimpala ang ibibigay niya sa mga masama? Ito yung ating mababasa. Saan natin mababasa? Sa Revelation 6:14 hanggang 17. Ating babasahin ito isa-isa. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together. And every mountain and islands were moved out of their places. Kapag darating ang Panginoon, mayroong kidlat sa silangan hanggang sa kalunuran at ang mga langit ay mahahawi. Maalis ang mga langit katulad ng mga aklat na nalululun na magkakasama. At
lahat ng mga bundok, mga isla, ay maaalis sa kanilang kinalalagyan. Anong kasunod na mangyayari? At ang mga hari sa lupa, ito yung mga kalagayan ng mga hindi maliligtas. Ang mga dakilang mga tao, the great man and the rich man, and the chief captains and the mighty men, and every bondman and every free man hid themselves in the dens and in the rock of the mountains, and said to the mountains and rock, pull on us, and hid us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. And for the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Who shall be able to stand? Sa huling talata, bago tinatapos ang chapter 6, mayroong tanong, sino ang makakatayo sa dakilang araw? Dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan. No? Mapapansin ninyo, ang mga hari sa lupa, Tagalogin natin ito, ha? Ang mga hari sa lupa, no? Ang mga prinsipe at mga dakilang mga tao at ang mga mayayaman at mga kapitan at ang mga makapangyarihang mga tao at ang mga alipin. Mapapansin ninyo, hindi lahat ng mga mahihirap maligtas. Pati yung mga alipin, mayroon ding mga grupo sa mga mahihirap na hindi maliligtas. And every free man, no, yung mga malayang mga tao, anong gagawin nila? Hid himself in the dens. Sila ay magsipagtago sa mga yungib at sa mga bato at sa mga bundok. At ito yung kanilang sasabihin sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin. Mas gusto pa nilang mahulugan ng bato kaysa titingin sa dumating na Kristo. At itatago ninyo ang aming mukha sa noong nakaupo sa trono at sa kanyang sa galit ng kordero. Mapapansin ninyo si Jesus Christ, He is the Lamb of God. Dumating na ang araw ng kanyang kagalitan, for the great day of His wrath is come. Sapagkat ang dakilang araw ng kanyang kagalitan ay dumating na, at sino ang makakatayo? Mayroong tanong sa Biblia, sinong makakatayo sa araw na ito kapag siya ay darating? Pero mayroong good news. Pagkatapos sa chapter 7, nandoon yung sealing sa bayan ng Diyos, mayroong mga taong sinisilyuhan at sila po'y nagiging karapat-dapat. Bilang ng Diyos ang kanya. No? Nakikilala kanya kapag ikaw ay maglilingkod sa Kanya. Ito yung mangyayari, ito yung mga karanasan sa mga taong buhay na madatnan ng ating Panginoon. Sila po'y magpapahulog sa mga bato, pero ang Biblia, mahuhulugan ba sila ng mga bato? No, hindi sila mahuhulugan ng bato. Sapagkat ito yung nakasulat sa pangalawang Tesalonica 2:8 hanggang 10, at kung magkagayoy mahahayag ang taong makasalanan na siyang pupuksain ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig at lilipulin sa pamamagitan ng pagkahayag sa kanyang pagdating. No? Anong lilipul sa kanya? Hindi bato ang papatay sa mga taong masamang buhay ng pagdating ng Panginoon. Mamamatay sila. No? Kaya nga pagdating ng Panginoon, ngayon hindi natin alam kung sinong maliligtas, sinong hindi. No? May mga tao ngayon na pagtingin mo mabait, pero mayroong mga lihim na gagawa na siya lang ang nakakaalam. Pero pagdating sa kaarawan na yan na siya ay darating, mahahayag ang taong makasalanan. Bakit mahahayag? Kasi pag makasalanan ka, hindi ka na makatingin. No? Pag yung mga taong hindi makatingin sa kanyang pagdating, ito yung pupuksain ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang hininga ng kanyang bibig. Hihingahan ka lang. Ha? Pag sabi ng Panginoon, nung dati, nang binuhay niya ang tao, galing tayo sa putik, hiningahan na buhay. Pero pag papatayin niya ang mga taong masama, hihingahan lang niya ng kanyang bibig, malilipol ang mga masama. Lilipulin sa pamamagitan ng pagkahayag sa kanyang pagdating. Sapagkat yung liwanag ng Diyos, hindi nila kayang mabuhay, hindi nila kayang makatingin sa liwanag. Kaya titingnan ninyo yung mga mukha ng mga tao, anong kalagayan nila? Kaya ba nilang titingnan? No? Kinubli nila ang kanilang mukha at paningin sapagkat hindi nila kayang titingnan ang Diyos na darating. No? At may lahat ng
mapangdayang kasamaan para sa mga napapahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. Ito yung mga taong hindi maligtas. Ang dahilan kung bakit sila hindi naligtas, tumanggi silang ibigin ang katotohanan. Mayroon pong 4 na katotohanan sa Biblia. The Word of God, the Law, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Ito po yung mga truth sa Bible at hindi po nila ito binigyan ng halaga. Kaya nga ang Panginoong Hesus, hindi pa huli ang panahon, mga kaibigan, mga kapatid, no? Na nasa inyong bahay, ang Panginoon patuloy pa rin siyang naghihintay sa inyong pagtawag, paglilingkod, pagbalik loob. Kayo ba'y willing na tulukan ang inyong buhay ngayon? Na inyong pasyahan. Alam niyo ang kaligtasan, hindi ito lugar na aksidente. Ang kaligtasan, pwede mo itong pasya. Pagkapag ikaw ay magpasyang maligtas, lalapit ka lang sa Panginoong Hesus, hindi imposible ang iyong kaligtasan. Ha? Ang kailangan mo lang, no, tanggapin ang inaalok niyang libreng kaligtasan. At ikaw magiging anak ng Diyos. At hintayin ang kanyang pagdating. Mamumuhay kang isang banal at gawin mo ang magiging karapat-dapat. Ha? Ano pa ang ano ang paghahanda na iyong gagawin para sa kanyang pagdating? Ito yung talata natin sa unang Juan 2:28. At ngayon, mga munting anak, ito yung sulat ni Apostol Juan. Itinuturing niyang anak ang mga mananampalataya, maghihintay sa Panginoon. Ngayon, mga munting anak, mananatili kayo sa Kanya. Ito yung sulat ng Biblia. Upang kung mahayag siya, ay magkakaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Mayroon tayong pagtitiwala. Upang sa kanyang pagkahayag, hindi tayo mapapahiya sa kanyang muling pagdating. No? Kailangan tiyakin natin ang ating sarili na tayo ay magiging karapat-dapat. No? Ang aming buhay, nagsisikap kaming maihanda ito. Ang paghahanda ng Panginoon, this is a daily preparation. Daily evaluation of self. No? At ang paghahanda natin ay katulad tayo'y mamumuhay sang-ayon sa salita ng Diyos sapagkat ito yung paraan paano natin maihanda ang ating sarili. Gagawin natin ang kalooban ng Diyos kung ano ang kanyang ipapagawa. Gagawin natin at kung siya'y darating, ang mga anghel sa langit na hindi mabibilang, sasalubong sila at sasalubong sila sa lahat na maliligtas, susuguin sila ng Diyos sa lupang ito upang salubungin tayo at babalik tayo sa langit, dadalhin sa langit na bayan sapagkat ikaw at ako nagiging karapat-dapat. Ngayong gabi, nais ko mga kapatid, nais ko mga kaibigan na ikaw ihanda mo ang iyong sarili. Malapit na matatapos ang sanlibutan ito. Ang pagbabalik ng ating Panginoon, ito yung katapusan ng ating sanlibutan. Sapagkat tatapusin ng Panginoon ang kasalanan at kung matapos na ang kasalanan, dadalhin niya ang lahat magiging karapat-dapat. Bago po tayo magtatapos, tayo po muna'y yuyuko sa isang panalangin. At nais ko kayong ipanalangin ngayong gabi na sa inyong na habang nanonood kayo sa inyong tahanan. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Ama, na ngayong gabi aming natutunghayan ang isang paksa tungkol sa muli mong pagdating. Maraming mga relihiyon, iba-iba ang paniniwala, iba-iba ang katuruan tungkol sa inyong pagdating. May mga taong hindi naniniwala ng mundo magkakaroon ng katapusan, pero hindi po yun ang nakasulat sa Biblia. Ang mundong ito na aming ginagalawan, mayroon po itong katapusan. Kahit ang dyablo na dumaya sa tao, ay mayroon po itong kamatayan. Ngunit, loobin mo, Panginoon, na ang lahat sana naming taga-subaybay sa manunood sa kanilang television, sa kanilang mga computer, sa tahanan. Pagpapalain ninyo sila, tulungan ninyo sila, sang-ayon sa pasya ng kanilang puso, abutin mo sila, Panginoon. Pagdating ng panahon, magkita kami sa langit na bayan. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po yung aming hinihiling, pinapanalangin sa gabing ito, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.